Walang epekto sa tatlo ang ginawang iyon ni Luffy habang gulat na gulat naman sina Kobe at Helmeppo dahil mananagot umano si Luffy sa tatlong admirals. Habang nababalot sa hamog ng yelo ang tatlo ay sinubukang umabante ni Luffy, ngunit agad siyang nasundan ni Kizaru at sinipa siya. Pagkatapos ay ipinag-utos na ni Sengoku na patayin si Ace, bagay na ikinagulat ng lahat. Agad na umakma ng pagpaslang ang dalawang kawal, ngunit naantala iyon ng tamaan ng buhangin ni Crocodile ang mga iyon. Nagalit si Sengoku pero ginawa umano iyon ni Crocodile upang hindi makatikim ng tagumpay si Sengoku. Ngunit bigla naman siyang inatake ni Doflamingo dahilan para mapugot ang kanyang ulo sa isang iglap lamang. Hindi nagtagal ay bumalik muli sa normal si Crocodile at doon na naglaban ang dalawa. Inatake naman si Luffy ng mga sangkawan ng marino pero hindi ito nagpatalo at hinarap ang sinumang hamarang sa daan niya. Sunod na hamarang si Akainu kay Luffy, ngunit pinigilan ito ni Aokiji sa pamamagitan ng pagsaksak ng yelo sa braso, at sinabing may utang siyang pabor sa lolo nitong si Garp, ngunit pinili umano ni Luffy ang landas ng kamatayan. Susugod sana si Hancock para iligtas si Luffy pero naunahan na ito ni Marco sa pagpapatalsik kay Aokiji kaya pinasalamatan ito ni Luffy. Nakarating si Galdino sa kaloob-looban ng Marineford na takot dahil baka mahuli siya doon ng mga marino. Nakarating siya doon dahil nakatakas siya sa pag-atake ni Aokiji, at hindi lang yun sapagkat marami na rin siyang nalampasang nakakamatay na pangyayari. Sa labas, nagpasya ang mga pirata na lumangoy sa kumukulong tubig patungo kay Ors upang makarating sila sa plaza na agad namang ipinaalam ng mga bantay na marino kay Sengoku. Dahil desperado na ang mga pirata ay iniutos ng mataas na ranggo ng mga marino na barilin ang mga iyon gamit ang kanyen. Pero nagsimulang mabahala ang mas mababang ranggo ng mga marino dahil sa kabila ng mga pag-atake nila ay patuloy pa rin sa pagsulong ang mga pirata. Hindi nagtagal ay lumitaw mula sa ilalim ng dagat ang isang barko na siyang nagpasakay sa mga pirata. Nagulat ang mga marino habang nainas naman si Sengoku kaya ipinag-utos nito na barilin ang barko, ngunit ito ay masyadong mabilis. Dahil hindi mapatamaan ang barko ay si Ors ang sunod na pinabaril ni Sengoku, pero huli na ang lahat sapagkat nahila na ni Ors ang barko papasok sa plaza. Doon na muling nagsimulang umatake ang mga pirata habang pinuri naman ni Garp si Whitebeard para sa magaling na taktika. Ngunit bigla na namang inatake ng mga marino si Ors na siyang dahilan ng pagbagsak nito. Bago tuluyang mawala ng malay ay ipinagbili ng higanti na iligtas si Ace kahit na anong mangyari. Maya-maya pa ay umabante si Whitebeard sa plaza at nagpakawala ng napakalaking shockwave gamit ang kanyang sandata. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanyang mga pirata na iligtas si Ace at sirain ang mga marino. Dahil doon ay nagpasya sina Sengoku at Garp na lumaban na rin sa mga ito. Samantala, habang iniiwasan ni Ivankov na mahulog sa tubig, biglang dumating si Jinbei at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa, pero agad na sinabi ni Ivankov na huwag itong maingay dahil sinusubukan niyang makinig kung ano ang nangyayari sa plaza. Nang bigla itong magpanik para kay Luffy at sinisi pa si Jinbei dahil sa hindi umano pagligtas kay Ace. Nagpapatuloy pa rin ang digmaan habang pinasasalamatan ni Marco si Ors dahil sa tulong nito. Inutusan ni Whitebeard ang kanyang mga tauhan na linisin ang daan habang inihahanda niya ang isang malakas na shockwave. Dahil doon ay naghanda si Aokiji upang balutin si Whitebeard ng yelo, ngunit wala iyong naging epekto hanggang sa masaksak siya ni Whitebeard. Sinubukan pang lumaban ni Aokiji sa pamamagitan ng pagbalot ng yelo sa sandata ni Whitebeard pero pinigilan siya ni Jozu sa pamamagitan ng pagdurog kay Aokiji. Sinabi ni Jozu na siya na ang bahala kay Aokiji kaya nagpatuloy na si Whitebeard, gayon din sina Luffy at iba pang mga pirata. Habang pinapanood naman ni Kobe at Helmeppo ang digmaan ay hindi matanggap ni Kobe na kahit nangako siya noon kay Luffy na magiging malakas ay hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kayang makipaglaban. Biglang inatake ni Momonga si Luffy gamit ang Rokushiki pero kahit hinang-hina na ay hindi pa rin ito sumusuko. Hanggang sa atakihin muli si Luffy ng isa pang Vice Admiral sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga sinag ni Kizaru na labis na ikinagalit ni Garp, kaya naman mabilis na ipinaalala ni Sengoku kay Garp ang posisyon nito bilang marino. Pinuri ni Kizaru ang katatagan ni Luffy, ngunit sinabing kung hindi ito malakas ay hindi nito mailigtas ang sino man. Halos mawala na ng malay si Luffy dahil sa tindi ng mga natamo niya hanggang sa sipain pa siya ni Kizaru at tumalsik siya sa kamay ni Whitebeard. Nang akmang aatake muli si Kizaru ay hinironggen ng mga pirata si Whitebeard bilang proteksyon. Hindi nagtagal ay dumating sina Jinbei at Ivankov habang si Luffy ay nagpupumilit na patuloy na lumaban kaya inihagis siya ni Whitebeard sa manggagamot. Ngunit nagwala lang si Luffy sa kagustuhang mailigtas ang nag-iisa niyang kuya kaya hindi pa man nakakalayo ay nawala na ito ng malay. Sinabi ni Whitebeard na gusto niya ang mga taong tulad ni Luffy at saka naghanda ng pag-atake, na pinigilan naman ni Akainu.
Doon nagsimula ang dalawa sa isang labanan ng napakalaking sheer power habang nagharap din ang Shichibukai at ang mga pirata ni Whitebeard. Kumilos din si Hancock na nais makarating kung nasaan man si Luffy kaya inatake nito ng slave arrow mapa marino man o mga pirata. Inihanda naman ni Marco ang kanyang sarili at lumipad patungo kay Ace upang iligtas ito, ngunit ipinag-utos ni Sengoku sa mga marino na barilin siya pero hindi ang mga ito nagtagumpay. Nang malapit nang maabot ni Marco ang entabladong pagbibitayan matapos ng mahabang pakikibaka, tumalon si Garp sa hangin at brutal na sinuntok si Marco bagay na ikinagulat ng iba. Pagkatapos ay naupo si Garp at sinabing kung sino man ang gustong makalampas ay dapat muna siyang patayin. Nagsimulang magpanik ang mga pirata dahil nagpa siya ng makipaglaban si Garp na itinuturing na isang alamat na marino. Gayunpaman, sinabi ni Whitebeard na si Garp ay isa lang namang matandang marino. Ngunit pinutol ni Akaino ang usapan at umatake gamit ang kanyang inugami Gurren na pinalihis si Whitebeard at nagdulot ng malakas na pagsabog. Pagkatapos nyo na ipinag-utos ni Sengoku na kumuha ng panibagong kawal habang nakalusot na ang mga pirata papasok sa plaza. Agad na kumilos ang mga pasifista upang pigilan ang mga pirata hanggang sa mawazak na ang mga ito ng mga pirata. Habang binabantayan naman ni Ivankov si Luffy ay sinabi ng manggagamot na malubha ang kalagayan ni Luffy kaya kailangan umano yung madala sa mas eksperto. Napayuko na lang si Ace habang patuloy na nagaganap ang gyera. Doon nito naalala kung paano siya nakipaglaban sa mga taong may masasamang sinasabi tungkol sa ama niyang si Roger. Marami ang may galit sa kanyang ama kaya kalaunan ay napatanong si Ace kay Garp kung karapat-dapat ba na ipinanganak pa siya. Natigilan si Garp at sinabing habang nabubuhay si Ace ay malalaman nito ang kasagutan. Sa kasalukuyan ay muling humingi ng pabor ang nanghihinang si Luffy kay Ivankov. Hindi sinabi sa video kung ano iyon pero matapang na sumulong ang mga ito para iligtas si Ace. Nagsalita si Ace at sinabing matapos niyang makita kung paano itinaya ng kanyang mga mahal sa buhay ang lahat para sa kanya, napakasaya niya at ipinahayag ang kanyang pagnanais na mabuhay, bagay na ikinalungkot ni Garp. Samantala, sina Buggy at ang kanyang mga tagasunod na nakulong kanina sa yelo ay sa wakas ay nakalaya na. Kaya naman humanda ang mga ito para makapaghiganti pero ang totoo ay hindi alam ni Buggy kung ano ang kanilang gagawin. Patuloy pa din ang pakikipaglaban ni Whitebeard kay Akaino, ngunit nagsimula itong manghina na dala na rin ng katandaan. Nag-alala si Marco para sa kanilang ama kaya tutulungan sana niya si Whitebeard, ngunit bigla siyang inatake ni Kizaru gamit ang dalawang liwanag na tumagos sa katawan niya. Tutulungan sana siya ni Jozu pero pinigilan ito ni Aokiji, at pagkatapos ay inilapat naman ni Akaino ang isang naga-apoy na kamao sa dibdib ni Whitebeard. Lalabas at makikipaglaban na sana si Kobe pero pinigilan ito ni Helm Epo at sinabing hindi na kailangang lumaban dahil malamang ay panalo na ang mga marino sa labanang iyon. Natigilan na lang si Kobe at naalala ang pangako niya noon kay Luffy kaya naghinagpis na lang ito sa sarili niyang kahinaan. Sa kalagitnaan ng labanan, hiniling ni Luffy kay Ivankov na bigyan siya ng mas maraming tension hormones, ngunit para kay Ivankov ay masyado iyong mapanganib at maaaring ikamete ni Luffy. Gayunpaman pilit pa ring nakiusap si Luffy at sinabing wala siyang pakialam kahit mamatay pa siya basta mailigtas lang niya si Ace. Habang inihahanda ng mga bagong kawal ang kanilang sarili, nagpa siya si Ivankov na magturok na ng mga hormone kay Luffy na siyang nagpapanumbalik ng lakas nito, habang lumakas naman ang loob ni Kobe na umabante. Kasabay ng pagbalik ng lakas ni Luffy ay ang pagdating naman ng mga bagong kawal. Pinaalalahanan naman ni Ivankov si Luffy na oras na bumagsak muli ito ay hindi na ito makakabalik pa sapagkat hindi naman napagaling ng energy hormone ang pinsalang natamo ng katawan ni Luffy. Gayunpaman, sinabi ni Luffy na hindi na siya babagsak pang muli. Maya-maya pa ay inihanda na ng dalawang kawal ang kanilang mga sarili para patayin si Ace. Dahil doon ay agad na tumakbo si Luffy kaya sinubukan ni Ivankov na pakalmahan si Luffy, ngunit wala siyang nagawa kaya nagpa siya siyang protektahan na lang ito. Pinagtulungan ng maraming marino si Luffy kaya pinatalsik ni Ivankov ang mga iyon gamit ang Deathwing. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw si Kobe na inaalala ang panahon na nakilala niya si Luffy sa unang pagkakataon at nagpa siya ito na labanan si Luffy para sa katuparan ng kanyang panaginip noon. Habang papalapit si Luffy ay buo na ang loob ni Kobe na makipaglaban pero madali siyang natalo sa isang suntok lang ni Luffy, kaya naman naisip na naman niya ang kawalan niya ng kapangyarihan habang siya ay nawalan ng malay. Pagkatapos ay nagpatuloy na muli si Luffy ngunit napatigil silang dalawa ni Ivankov nang atakihin sila ng mga pasifista. Nakaakma na sa pag-atake ang dalawa ngunit naantala iyon dahil hamarang ang kaalyado nilang si Hancock. Binigyan nito ng pagkakataong makalayo sina Luffy at mag-isa niyang hinarap ang mga pasifista. Nakaramdam ng panghihina si Whitebeard matapos ang pag-atake ni Akaino kaya to the rescue sana si Marco kung hindi lang ito muling inatake ni Kizaru.
Kasabay nyon si Jozo ay nabalot ng yelo ni Aokiji kaya napansin ng mga pirata na unti-unti nang natatalo ang mga commander nila. Doon na ipinag-utos ni Sengoku na salakayin ng maraming marino si Whitebeard kaya walang awang binaril at sinaksak ng mga ito ang kapitan. Nagmamadaling tumakbo ang mga pirata para tulungan si Whitebeard ngunit inutusan nito ang mga iyon na lumayo at sinabing hindi siya basta matatalo ng mga iyon ng ganon kadali. Sa sandaling iyon ay pinalabas na ni Whitebeard ang kanyang lakas at mabilis na pinalipad ang lahat ng mga marino na nasa paligid niya. Dahil doon ay muling inutusan ni Sengoku na atakehin si Whitebeard habang ito ay sugatan. Gayunpaman, natawa pa si Whitebeard at sinabing hindi siya mamamatay sa maliit na sugat lamang. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Whitebeard ay pinalibutan na siya ng mga marino na nakahandang umatake kaya naman pinigilan ni Jinbei ang mga iyon. Habang nakatingin si Squard ay sinabi ng mga tauhan nito na tumulong din sila, ngunit sa halip ay naglakad ito palayo at sinabing huwag siyang sundan ng mga tauhan niya sapagkat mag-isa niyang pagbabayaran ang nagawa niya. Ipinag-utos na ni Sengoku ang pagpatay kay Ace kaya itinaas na ng mga kawal ang espada nila. Ngunit dahil sa pagsigaw ni Luffy ay nagsipagtumbahan ang mga marino, at pagkatapos ay patuloy na umabante si Luffy patungo sa entablado ng pagbibitayan. Laking gulat ng lahat ng gamitin ni Luffy ang kapangyarihang haki na siyang nagpawala sa malay ng iba kasama na ang mga kawal. Pagkatapos ay tinanong ni Ivankov si Luffy kung paano nito nakuha ang kapangyarihang iyon pero maging si Luffy ay hindi alam kung paano. Sinabi ni Fosa na tulad ni na Whitebeard at Shanks, namana rin ni Luffy ang kapangyarihan ng mananakop na si Haki. Samantala, pinayuhan ni Admiral Doberman na umatras na ang mga mahihina sapagkat hindi umano ordinaryo si Luffy. Dagdag pa nito na hindi na nakakagulat ang ganong kapangyarihang Haki sapagkat anak naman ito ng revolusyonaryong si Dragon. Walang kamalay-malay si Luffy sa kapangyarihang taglay niya kaya hindi niya masagot si Ivankov kung kailan niya yun natutunan. Sa makatuwid ay hindi pa handa si Luffy na gamitin ang kapangyarihang iyon. Umakma na muli ng pag-atake ang mga marino pero agad ang mga itong pinigilan ni Whitebeard at ng iba pang mga pirata. Dahil sa kalagayan ng kapitan at ng iba pang mga piratang sugatan ay nag-alala si Ace sa mga ito. Gayunpaman, ipinag-utos pa rin ni Whitebeard na suportahan si Luffy. Agad na kumilos ang mga kapitan ng New World upang harapin ang mga admiral habang ang ibang mga pirata ay ginwardyahan ang daan ni Luffy patungo sa entablado ng pagbibitayan. Habang si Whitebeard ay pinagtutulungan ng mga marino ay sinambit nito sa sarili ang tiwala kay Luffy na mapigilan ang pagbitay kay Ace, at ang mapatunayan na may sanib nga ito ng kapangyarihan ng Haki. Habang tumatakbo ay ilang beses na sinubukan ni Mihawk na atakihin si Luffy, ngunit hinarang iyon ni Dust Bones at Crocodile upang walang maging hadlang sa pag-abante nito. Nang lumitaw naman ang tatlong pacifista ay hinarang naman ni Hancock ang mga iyon, bagay na ipinagtaka ni Sentomaru kung kakampi ba si Hancock o hindi. Sa labas ng mataas na pader ay naiinis na sumilip si Buggy sa kaganapan sa loob at naiinis ito kay Luffy sapagkat ang atensyon ng lahat ay nakatuon lang doon. Dahil doon ay nag-isip si Buggy ng paraan para magpabida gamit ang Denden Mushi, ngunit nang mabalot yun sa yelo ay nag-iba na ang itsura nito. Sinubukan nila yung pabalikan sa normal pero sa halip ay lalo lang iyong natakot, bagay na lalong ikinagalit ni Buggy. Habang patuloy na sinusugod ng mga marino si Whitebeard ay mapapansin na ang panghihina nito kaya naman to the rescue si Jinbei para tulungan ang kapitan. Ang buong akala ni Whitebeard ay tinutulungan ni Jinbei si Luffy pero si Ivankov na ang kasama niyon sa unti-unting paglapit sa kinaroroonan ni Ace. Nang malapit na sila ay huminto si Ivankov at pagkatapos ay lumitaw si Inazuma na nagtatago sa buhok nito. Ginamit ni Inazuma ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit upang lumikha ng daan papunta sa entablado ng pagbibitayan. Sinubukang sirain ng mga marino ang tulay pero agad yung pinigilan ng mga commander. Tumakbo si Luffy pataas ngunit nang malapit na siya sa entablado ay tumalon si Garp sa kanyang harapan at sinabing kung nais ni Luffy na iligtas si Ace ay kailangan muna siyang patayin nito. Sinabi ni Luffy sa kanilang lolo na palampasin siya ngunit nagmatigas ito sapagkat hindi umano nakinig sa kanya ang dalawa. Samantala, iniiyakan naman ni Helm Epo si Kobe sa pag-aakalang wala na ito matapos suntukin ni Luffy pero laking tuwa naman ng magkamalay na ang kaibigan. Umakma ang mga marino na babarilan si Luffy ngunit humarang si Hancock at pinigilan ang mga ito gamit ang slave arrow. Bago pa tuluyang bumigay ang tulay dahil sa pag-atake ng mga marino ay isinigaw ng mga pirata na kailangan ng makalampas ni Luffy, pero giit ni Garp na kailangan muna siyang mapatay ni Luffy bago iyon makalampas. Habang unti-unting lumalapit si Luffy ay bahagya niyang naalala ang nakaraan kung saan nagsasanay siya sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga unggoy. Tinanong niya ang lolo niyang si Garp kung bakit niya yun kailangang gawin, gayong nagugutom lang naman siya.
Sinabi ni Garp na iyon ay para maging malakas siyang sundalo ng marino, ngunit masungit na sigaw ni Luffy na gusto niyang maging pirata kaya tinamaan siya sa lolo niya. Sa kasalukuyan, habang patuloy na tumatakbo ay naalala naman ni Luffy noong nakikipaglaban siya sa isang gorilla pero pumalpak siya dahil sumabit sa puno ang kamay niya. Tinulungan siyang bumaba ni Garp at inayos ang kanyang straw hat. Doon niya sinabi na hindi lang siya magiging pirata kundi magiging hari pa siya ng mga pirata, bagay na ikinagalit ng lolo niya at sinabing hindi ito papayag kahit na anong mangyari sa baysipa. Pinuhat nito si Luffy sa kanyang likod hanggang sa nakatulog at ikinwento sa bata ang tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga kagustuhan. Naputol ang pag-iisip ni Luffy sa alaalang iyon nang sumigaw si Garp at sinabing ngayon ay kaaway na ang turing niya kay Luffy. Ngunit, habang aatake si Garp ay naaalala nito ang mga panahong bata pa ang magkapatid hanggang sa suntukin na siya ni Luffy na siyang dahilan ng pagkahulog niya sa tulay. Ang lahat ay nagulat ngunit nagpatuloy pa rin si Luffy sa pagtakbo lalo at unti-unti nang gumuguho ang tulay. Bago pa tuluyang mangyari iyon ay nakatalon na si Luffy papunta sa entablado sa pamamagitan ng pagtalon sa mga pitek ng bato. Nang susubukan na ni Luffy na tanggalin ang posa sa kanyang kapatid na si Ace ay biglang hinati ni Admiral Kizaru ang susi. Bigla namang nag-transform si Sengoku sa pagiging isang higanteng Buddha at saka inatake si Luffy. Nagulat si Luffy nang makitang naroon din pala si Galdino kaya humingi siya rito ng tulong upang maprotektahan si Ace. Dahil sa pag-atake ni Sengoku ay nasira ang entablado at nahulog ang tatlo. Habang nasa ere ang mga ito ay sinabi ni Galdino na gagayahin niya ang susi ng Posos. Maya-maya pa ay nagawa ng gayahin ni Galdino ang susi pero kasabay niyon ay ang pag-atake ng mga marino gamit ang mga kanya na siyang naging sanhi ng malakas na pagsabog. Gayunpaman, nagawang makalaya ni Ace kaya agad nitong ginamit ang kanyang kapangyarihan na siyang nagligtas sa kanila. Gulat na gulat at natuwa ang mga pirata nang makitang buhay ang tatlo.